Nilabas nitong Huwebes, August 21 ang dance pop single ng BGYO, ang Headlines. Pero Y2K and R&B ang influence ng bagong music ng group ni Jello, Akira, JL, Mickey at Nate na tungkol sa pagmamahal na ibibida at ipagsisigawan. Produkto ang kanta ng second ABS-CBN Music Camp na ginanap noong nakaraang taon mula sa songwriter na sina Langdren, Melanie Joy Fontana, Marquez Barker, Kurtlyn Chabre, Edwards, Nico Sabiñano at BGYO member na sina Mickey at Nate. Sina Langdren at Melanie ay kilalang songwriter na nakatrabaho ang BTS at iba pang global artist. Sumulat din sila ng mga kanta para sa pelikulang K-pop Demon Hunters. Nakapagsulat na rin si Kurtlyn ng mga awitin para kina Ciara at Glorella, habang si Marquez ay nakapagsulat naman para kay Ariana Grande. Isang araw naman pagkatapos lumabas ng kanta ay bumida agad ito sa iba't ibang iTunes charts at Spotify playlists sa buong mundo. Kung marami ang naawa sa madilim na pinagdaraanan ni Liza Soberano noong kabataan niya sa Amerika, may mga hindi rin kumbinsido, lalo na si Christy Fermin. Ito ay diretsang inamin ng batikang kolumnista kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez sa kanilang showbiz blog na Showbiz Now Na. Pinipiga pa nga ng tatlo ang shocking revelation ng aktres at ang sabi ni Christy unang-una kung ang lahat ng kwento ni Liza Soberano sa kanyang litanyang ito ay totoo ay nako nakakaawa talaga siya. Sobra siyang nakakaawa pero ang tanong nga ng marami, kahit ako ang tanong ko bakit ngayon lang? Sumang-ayon si Romel na kung noon pa raw inilantad ni Liza ang mga pangyayari baka mas naunawaan siya ng publiko. Ngunit ang mas pinagdiskitahan ni Christy ang di umano'y alaala ng aktres noong siya ay 2 taon pa lang. 2 taong gulang, paano ko mapagkakatiwalaan ang kwento at pagbabalik tanaw ng 2 taong gulang? Sa edad na yan, ang alam lang ng batang kumain matulog maglaro, si Liza retentive pala pero bakit nang umalis siya dito sa showbiz ay hindi niya naalala na pasalamatan ang ABS-CBN at si RGTS na naging daan sa kanyang pangarap. Sabi niya, hirit pa ni Christy parang ibang Liza ang pinapakita sa bagong narrative nito. Kaya hindi raw maiwasang isipin ng ilan na baka desperado na ang dalaga dahil hindi raw naging matagumpay umano ang Hollywood career nito. Para sa mga hindi pa aware, isinalaysay ni Liza ang mga pinakamasakit na yugto ng kanyang pagkabata sa YouTube tell-all na Can I Come In? Kabilang na riyan ay yung lumaki siyang iwalay sa kanyang parents na parehong nasangkot sa droga at iba't ibang kaso sa Amerika. Pati yung karanasan niyang pang-aabuso mula sa kamay ng kinakasama ng kanyang ina at ilang foster family. Giit ni Christy hindi niya kayang paniwalaan ang buong naratibo ni Liza. Sorry pero ako mismo hindi ako naniniwala. Naaawa ako kung totoo ito pero hindi ako naniniwala. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.